Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. We have a request. Meron tayong viewer na baguhan daw sa big bike riding. Humihingi siya ng tips para sa highway riding. O tara sa South Super Highway. Ikot tayo ng Philinvest. Tapos balik tayo ng South Super Highway. Okay, so magbigay tayo ng tips for highway riding. Alam nyo, sa tunay, napakaraming riding tips ang mapupulot ninyo. Ako mismo sa sarili ko, napakaraming riding tips ang napulot ko at napakinabangan ko. Marami ding mga riding tips na nakuha ko, pero hindi ko na mga 180. Pwede na. Parang lumulutang ka lang. Sarap yan, punta ka na kung long ride. Wala, pabilitin-bilitin mo. Oo, wala. Suabe lang. Open na open. Hanapin mo lang yun, aso eh. Oo. Yatay na, palang-palo yan. Ingat sir ah. Ingat. Okay. As I was saying, napakarami ring tips ang nakuha ko pero hindi ko naman nagagamit o hindi applicable dun sa ginagawa kong pagra-ride. So ngayon, kung ako ang hihingan ng riding tip, parang hirap, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ito na lang siguro, pwede ko na lang i-summarize sa isang general riding tip na sa tingin ko napaka simple lang pero malalim kung uunawain natin. Okay? Ride the road. Okay? RTR. So mag RTR tayo, ride the road. Ang ibig sabihin ko lang nito, at yung bottom line nitong ride the road na tip ko na to is depende sa kung ano yung sitwasyon. Magra-ride tayo depende sa kung anong meron sa sitwasyon na nira-ride natin. Okay? So tatlong bagay magfo-focus ako pagdating sa highway riding ha, kasi yun yung request ng ating viewer. Number 1 yung speed, number 2 yung braking, and number 3 lane positioning. Okay? So tayo ay babagtas ng South Super Highway SLEX. Mag-usap tayo tungkol sa tatlong bagay na yan. Let's ride the road. So siguro mas magandang maintindihan muna natin anong tipong road yung nira-ride natin. So ang example nga natin is highway, pero ang magandang maalala tayo ay nasa public roads. Okay? So yun yung perspective natin ha. Tayo ay highway riding ang pag-uusapan, public roads, pero public highway. Okay? Kasi yung nagtanong is a beginner or kasi simula pa lang as na big bike rider. So ang tanong niya, highway riding tips. So let's talk about speed. And when it comes to speed, pagdating sa highway, meron tayong minimum and maximum. So walang ano yan walang bias to. Kung ikaw ay sobrang bagal, ikaw ay obstruction. Kung ikaw ay sobrang bilis, ikaw ay hazard. Yung ibig sabihin ko ng walang bias is, kumbaga, it does not matter kung anong klaseng motor ang dala mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, ako ay naka 1000cc na super bike,
dapat nasa 1,000 kilometers per hour din ako, kasi hindi pwede ako mabagal, hindi pwedeng ganun, okay? Or ikaw ay naka cruiser type, cruising ka lang, low rider ka lang, tas gusto mo mag stroll lang, hindi naman pwedeng sobrang bagal ka rin sa highway. So kaya tayo merong minimum and maximum speed allowed sa highway, dahil gusto nating mag-create ng better flow of traffic. At yun ay makikita mo sa pacing ng lahat ng mga sasakyan. Kung pare-pareho ng pacing, magiging smooth ang daloy. Walang nakaharang na mabagal, wala namang nakakatakot na yung nakakawalang giya na mga sobrang tutulin. Okay. Speaking of matulin, yung tulin, yun yung bilis eh. Halimbawa, dito kinukuha mo ng 180, 200 kph, matulin mo, hazard ka nun. Pero hazard din naman yung mga tipong kahit hindi pumapalo ng 100, pero arangkada naman ang arangkada, hard acceleration naman ang hard acceleration, diba? Upak naman ang upak, tapos slow down, upak, slow down. Hindi rin maganda yon. So in terms of speed, bukod dun sa minimum and maximum, kailangan din natin maging smooth sa ating change of speed. Smooth tayo sa slowing down, smooth tayo sa acceleration, kasi nga gusto nating kuhanin na maganda yung flow of traffic. Hindi tayo obstruction, hindi tayo hazard. So in terms of ride the road or RTR, eto ginagawa natin ngayon. Kita natin nasa 70 to 80 ang pacing ng mga sasakyan. Kung magbabagal ako, let's say 60, obstruction ako sa mga nasa likod ko. Ngayon kung hahatawin ko to ng 100, pwede ako maging hazard dun sa mga nasa unahan ko na o-overtaken ko. So if I keep my pace within the pacing ng mga kasabay ko ngayon, then yun yung safe speed for highway riding. So again, ride the road, depende sa sitwasyon. Okay, alam ko na may mga truck, may bus, so more or less aware ako na yung mga yan hahataw yan mga 80, 100, pero hindi naman nila kaya mag 120, 140 ng matagalan, di ba? Alam ko malalaki sila, they occupy so much space. Tapos alam ko rin na may mga iba pang private vehicles, crowded ngayon, holiday, so malamang yun yung sitwasyon. Okay, yun yung sitwasyon ng daan na dinadaanan ko ngayon. So I will ride the road. Okay, nakita ko medyo lumuwag, di ba? Nakita ko may overtake sa likod ko. You know, may mabilis na sports car, Porsche. Okay, nasa 68 tayo. Masyadong mabagal tong nasa unahan natin. Weekend, speed up a bit. Pantayan natin yung pacing ng mga private vehicles, kasi lumuwag ang daan, oh. Ayan, so ngayon nasa 80 naman tayo ngayon. I'm still within the safe speed, kasi yung pacing ko ay smooth with the pacing of the general traffic flow. Okay, now in terms of yung second demand, braking. Kaya katulad yan, tima, yung bus na yon, biglang siningitan kami, nag-swerve. Papaano kung nakadikit ako dun? Papaano kung wala akong allowance? So mahihirapan akong magmaniobra, mawawalan ako ng control. Now in terms of braking, hindi ito usapan hindi na actually ito usapan lang ng yung braking power ng motor mo, yung braking distance, at saka yung time, yung seconds for you to be able to stop 100%. Hindi na yun eh.
Kasama yon, pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga is tanungin mo sarili mo, are you capable of stopping your bike in the given distance, in the given time? Eto, sa ganito kalayo dun sa Vios, kaya kong tumigil, emergency braking. Mukhang may lakad ang mga Porsche owners ah. 4 na silang nakikita ko. Ayan, 5. Okay. O, sundan natin. In terms of braking, kakayanin ko bang tumigil sa takbong 85 ngayon? Pag biglang tumigil yung sports car na yun, kaya ko bang mag-brake, emergency brake, na hindi ko siya tatamaan? At ang isa pang tanong dyan, kapag nag-emergency brake pa ako, yung nasa likod ko, kaya rin ba niyang huminto para hindi ako tamaan? Kasi baka mamaya, nice soundtrack, kasi baka mamaya okay nga yung braking ko, pero hindi naman ako aware dun sa nasa likod ko at tinamaan ako nung nasa likod. So in terms of braking, it's all about skill. And how do you become skillful sa braking? Number 1, get to know your bike. Alamin mo yung kapasidad ng bike mo in terms of braking performance. When you know your bike, alam mo kung paano gamitin yung brakes mo. Now, another thing is practice. Kasi nga ba, baka mamaya alam mo yung bike mo, alam mo yung braking performance, pero hindi mo naman kayang gamitin kasi hindi mo pinapractice yung proper braking skills. I know it's boring. I know it's not fun to discuss this. Nakakatamad, di ba? Kasi boring daw ang safety. But yun yung katotohanan eh. In terms of braking sa highway, ang tanong dyan is, are you capable of stopping your bike given the distance and the time na meron ka sa sitwasyon ngayon? So siguro in terms of braking, para meron kang safety net, huwag mong ilagay ang sitwasyon mo sa isang senaryo na hindi mo kakayanin yung braking, hindi kakayanin ng braking skill mo. Marami kasi ang nag-aakala na ang delikado lang sa highway is yung speed. No, it's not. Hindi lang yun. Mas maraming nadidisgrasya dahil hindi sila makapreno ng ayos. They cannot stop or slow down in time. They don't know how to use proper slowdown or proper braking skills. Okay, pangatlo na, lane possessioning. Kita nyo, nag-change ako ng lane kasi binabasa ko yung daan. Tinitingnan ko yung nasa likod ko, yung nasa harap ko, anong sitwasyon, saan ako mas ligtas na lane. The best answer to that is, sana ideally, kung lahat tayo we keep to our lane, eh di mas maganda yon. Hindi natin kailangan magpalit-palit. Ang problema dito sa Pilipinas, maraming hindi marunong gumamit ng proper lane position. Maraming mga mababagal ang nakatambay sa fast lane. Kaya yung mga dapat sana mag-overtake, mananahi sila ng daan, diba? Kasi iwasan nila yung mga slow vehicles sa fast lane, lalabas sila dito, eh nandito yung mga slow moderate vehicles, lalabas sila sa, alam mo yun, hindi natin pwedeng sisihin yung mga nag-overtake na nananahi ng daan kasi iniiwasan nila yung mga nasa fast lane na hindi naman talaga nag-overtake or mabilis ang takbo. Kung alam lang natin kung saan tayo lulugar sa highway, hindi tayo magiging obstruction sa iba. Imagine mo, ako ganito kabagal, 80 ang takbo ko, nandoon ako sa fast lane, iiwasan ako ng mga kotse na yan. Magiging hazard ngayon sila kasi nagsuswerving na sila. Yan, kung overtake ako,
At dahil nagvo-vlog ako, balik tayo sa slow lane para makapagsalita ako ng maayos. Hahayaan ko na ngayon mag-overtake yung mga nasa kaliwa. Ngayon, kung ako naman ay sobrang bilis, pero palagi naman ako nandito sa gitna o nandito sa kanan, eh hazard na ako nun. Kung ang intention ko pala ay maging mabilis, doon ako sa fast lane. Doon ako mag-overtake, hindi sa kanan. Yun nga lang, di ba? May mga sitwasyon tulad kanina, I have to overtake doon sa right. Kailangan kong pumunta sa kanan kasi tumambak dito sa kaliwa ko yung mga mababagal. So yung lane positioning should be a collective discipline. Dapat tayo, alam lahat natin kung paano pumosisyon sa daan. Hindi lang ako, hindi lang yung katabi ko sa kanan, lahat tayo dapat. Kasi ay ko, naubo ako sa Lambo. Yung ginagawa ko, yung ginagawa niya, yung ginagawa nilang lahat, apektado tayo nun. Lahat tayo apektado nun. So kung ipepwesto natin na maayos yung sarili natin sa lanes, hindi tayo magiging obstruction, hindi tayo magiging hazard sa iba. Okay. So ano ba yung judgment call para mag-change ng lane? Safety. Kung alam ko sa lane na to ako ay maiipit, masasandwich, hindi ko na i-risk yun. I will find a spot, lalo na nakamotor tayo, di ba? Risky yung kalagayan natin, maliit tayo, 2 wheels lang tayo, hirap eh. So ilagay natin sa safety yung posisyon natin. Humanap tayo ng mga escape routes natin, kung saan tayo merong buffer zone. Yun. Okay? So isa-summarize ko lang para dun sa ating viewer na baguhan sa big bike riding, na humihingi ng highway riding tips. Ang tip ko sa iyo, RTR, ride the road. Unang-una, tayo ay nasa public highway, so let's obey traffic rules. Tatlo yan. Okay? Meron tayong speed, meron tayong braking, meron tayong lane positioning. So in terms of speed, meron tayong minimum, meron tayong maximum, para hindi tayo maging obstruction o maging hazard para sa iba. Sa braking, siguraduhin natin na tayo ay merong proper braking skill so that we can stop in the distance and in the time given to us. And number 3, lane positioning. Humanap tayo ng safety, humanap tayo ng buffer zone, humanap tayo ng escape routes para sa atin, sa mga motor. Kasi talagang delikado para sa atin, dihado tayo kumpara do sa mga naka 4 wheels. Ilagay natin yung sarili natin sa safe na scenario, huwag sa alanganing sitwasyon. Alright, fill invest na, ikot lang ako pabalik. I'm just gonna ride. Thank you so much for watching. O mamaya mag-vlog na lang ako kung anong pwede ko ikwento sa inyo. Alright, ride safely everyone.